Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung aking pagsisimula ng tilapia dito sa concrete pond at kung magkano lahat ang nagastos ko dito. So, dyan lang kayo, Paps. Simulan natin. Paano ako mag-alaga ng tilapia dito sa concrete pond? Una, kailangan natin ng concrete pond mismo. Ang ideal na ipapagawa na natin, mga Paps, kung tayo ay magsisimula pa lang, ay kailangan na natin ng circular concrete pond. Kasi itong circular concrete pond na to, gagawin nating funnel type, yung paimbudo type siya. Yung gitna, mas malalim. Ang kagandahan nun ay madaling linisin. At saka may ipon yung mga dumi doon sa gitna, mas madaling higupin ng drainage natin yung mga dumi. So pag meron na tayong concrete pond, ang susunod na dyan ay kailangan meron tayong magandang water source. Kalimitan sa mga ganitong concrete pond, ang water source natin ay galing doon sa deep well. Sa deep well ko, itong sukus ko na to, ay 6.5 horsepower yung makina. Paparoon hanggang sa aking concrete pond. Dito, papunta na dito yung tubig natin. Pag napatubigan na natin yung ating concrete pond, ay kailangan natin ng water treatment. Dahil nga sa ang ginagawa natin dito ay traditional tilapia farming, ang gagawin din naman nating treatment ng tubig ay traditional din. Hindi muna tayo gagamit ng mga chemicals. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin gawin yung traditional treatment ng tubig. Treatment natin sa concrete pond. Mangunguha tayo ng katawan ng saging, pwede rin dahon ng saging, siya nating ilalagay dito sa ating concrete pond. At hayaan lang natin yung nakababan mula 7 hanggang 14 na araw. Kapag nakita na natin na merong nabuhay na kitikiti dito, pwede na natin siyang tanggalin. Ito ay ready na para lagyan natin ng fingerlings. Yung isa pa na kailangan natin, mga Paps, ay dahil nga sa tilapia, yung aalagaan natin dito sa ating concrete pond, kailangan natin ng aerator. Kailangan natin ng aeration. Kailangan supplyan natin ng oxygen yung ating mga isda. So, ang ginawa ko dito, gumawa ako ng solar setup. Kasi nga, wala tayong kuryente dito. Papakita ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. Ito, Paps, yung aking solar setup. Ito, yung aking solar panel. Ito naman yung aking solar power system. So, meron diyang inverter, solar charge controller, may mga may mga breaker. So, ganyan siya. Ngayon, kumuha ako ng 12 volts dito sa ating solar system na siyang ibinato ko doon sa ating fish pond. So, yung kable na yan, tumakbo siya ng 15 meters. So, medyo malayo-layo papunta dito sa aking fish pond. Tapos doon, naglagay ako ng submersible water pump na siyang gagawin ko bilang aerator ng ating fish pond. I-switch on natin siya. So, ganyan yung aking DIY solar powered aerator dito sa ating tilapia concrete pond. Malaking tulong yan para masupplyan niya ng oxygen yung ating pond. Kasi wala tayo yung aerator dito sa ilalim na siyang nagbibigay ng mga bubbles dito para magkaroon siya ng oxygen. Pero, nilagyan ko siya ng submersible pump. Ayan ay 12 volts, 60 watts para magkaroon lamang ng movement yung tubig dito sa ibabaw. At least madaling makapenetrate yung oxygen sa tubig natin. Patayin natin. So, ganyan lang. February 10, 2025 ay nakapaghulog na ako dito ng tilapia fingerlings. Nandiyan sila sa gilid. Ah. Kikita ba? Mahirap makita kasi medyo kakulay pa sila ng tubig. Kasi maliliit sila. Parang fry pa nga lang to. Size 17, bali, ang nilagay ko dito. 2,000 pieces. So, ayan mga Paps, ipakita ko na sa inyo yung setup ko dito sa ating concrete pond. Ayan, umuulan na naman. Taglamig dito. Ngayon, pag-uusapan naman natin kung magkano ang nagastos ko sa setup
na ganito. I-assume natin na yung concrete pan natin ay bago. Sisimulan natin sa pag-compute mula dun sa construction hanggang sa nalagyan ko siya ng isda. Para makita natin yung total na nagastos ko dito. Sa pagpagawa ko ng aking concrete pond ay nakagastos ako dito ng 9,000 pesos including labor and materials. So tipid na yan mga paps. Yung pagpagawa ko rin ng aking deep well, yung aking water source, ay gumastos ako dyan ng 10,000 pesos including materials and labor na din. Tapos yung aking solar power setup, gumastos ako dyan ng 12,000 pesos. At yung tilapia na inilagay ko dyan na fingerlings ay gumastos din ako ng 1,800 pesos para sa 2,000 pieces tilapia fingerlings. Kaya't ang total na nagastos ko dito sa aking starting tilapia setup ay umabot ng 32,800 pesos. Etong gastos na to, kung kayo po magpagawa, pwedeng lumaki o pwedeng lumiit. Depende po sa inyong setup. Kung may kuryente po kayo sa inyo, maaaring liliit yan. Kung meron kayong makukuhanan ng tubig, yung water source, na available dyan, na hindi ka nagagastos ng ganong kalaki, pwede rin lumiit yung gastos. Ang ipinakita ko lang po sa inyo ngayon ay yung nagastos ko dito sa aking tilapia setup. Hanggang dito lang muna mga paps, and maraming salamat. Happy farming. So ito mga paps, pakainin na natin yung alaga natin. Ito yung first na pakain natin. Papaamuyin muna natin sila. Ayaw nila lumutang, takot sila sa manok. Yeah. Oh.